Hallelujah. Yes, so hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. So hallelujah. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for your presence dwells in this place. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Salamat kay Ginoo sa iyong presensya. Salamat, Lord, na ikaw nagapamuhat sa kinabuhi sa imong mga kanakan karong kabuntagon. Thank you, Lord, that you delight in the praises of your people, O God. You reside in the praises of your people, O God. And Lord, we thank you na imong ginapuno among mga kinabuhi karon, Lord, sa imong presensya. Lord, as we listen, we learn, we study your word today, tabang iya matag usa kanamo, Lord, that we will have the wisdom, the guidance, the principles, Lord, gikan sa imong pulong, Lord, na may magadikta sa direksyon sa mong kinabuhi, O God, who will govern our actions day to day. Especially, Lord, that we'll be talking about the subject about fathers, O God, sa mga amahan, sa mga soon-to-be amahan, o mga nag-look forward, Lord, na mahimong banaw gamhan, O God. We pray that your word will provide the perfect guidance that will direct the lives of the fathers of each family, O Lord, so that our house, our homes will be a sanctuary of worship. That each family, O God, will represent the wholeness of the Trinity, O Lord. That in the marriage of the husband and the wife, blessing will come and overflow sa pila ka mga henerasyon, O Lord. Lord, help us to understand your word today, and Holy Spirit, have your way. In Jesus' name we pray. Amen. Let's remain standing for the reading of the word. Atong basahon din sa Proverbs 22 verse 6. Siguro familiar kita na verse. So it's one verse, but dako kay ni siya impact. Dili lang sa amahan igsoon, but sa tuang tanan. Proverbs 22 verse 6 tells us, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Magapangin kita igsoon ba sa presensya sa Ginoo? So dako kayo igsoon ang gihatag na responsibilidad sa writer ang ina proverb igsoon pag-abot din ha sa mga ginikanan, particularly din ha sa mga amahan. Inim katapad igsoon, Happy Father's Day daw igsoon be. Diba? O sa mga tanan, mga papa nato, mga soon-to-be papa, o mga look forward na may mong papa in the future, son, Happy Father's Day. Ako pong i-greet ako, galingon, Happy Father's Day to me. Anyway, praise God. So, Happy Father's Day sa tanan. So, kasi nagatoo, no, na ang amahan, ang pagkaamahan ni son, dako kay na siya na responsibilidad at the same time na panalangin sa Ginoo. Amen. So, being a father is a blessing. But being a father igsoon carries a great responsibility. So kung nakita pa mong Spider-Man sa lida igsoon, nakita, with great power comes great responsibility. And the same thing is true pag-abot din na sa mga amahan. There's a great pressure na makita ni mo din na sa mga amahan. There's a great responsibility igsoon na nagbitay din ha sa abaga sa tanan amahan igsoon, and that is to lead the family. That's why naghatag igsoon ang atong text og dako og importante i-priority na advice sa tanan mga ginikanan, labi na sa mga amahan, to train up a child on the way he should go. Kaya para sa pagdako niya, dili siya mo depart gikan din ha. And I'd like to give the title sa atong sermon karon, so ni-segue sa tagikan sa atong series sa Sermon of the Mount, to give way sa atong celebration karon. A great father is a great husband. Ang isa ka maayo na mahan, isa po na siya ka maayo na bana. Kung jud na siya igsoon, maguban-uban jud na siya.
There is a pastor, na isa ka pastor na iyang primarily ang iyang ministry so is nasa prisuhan, nasa prison ministry. Isa siya igsoon, I think kung na mali si Chuck Colson ang iyang prison fellowship. Ako na mali igsoon prison fellowship para sa prison ministry. Isa sa pinakadako na prison ministry sa US. And every Mother's Day and Father's Day, nagahatag siya, nagadistribute ilang ministry igsoon o mga cards. Di ba mga greetings sa mga card igsoon, dinha sa mga piniriso para ihatag nila sa ilang mga mama o papa every Mother's Day o every Father's Day. And they have observed igsoon sa isa ka prisuhan dito sa California that every Mother's Day, sobra sa libo ka mga Mother's Day na mga cards ang ipanghatag, no? Na ipanghatag sa mga piniriso, padulong sila mga inahan. But when it comes to Father's Day, as he have observed, adunalay unong kabuok ka piniriso ang nangayo og card para ihatag dinha sa ilang mga amahan. So nakita nato igsoon, what could be the reason behind this? Ngano ka igsoon na there's a decline of appreciation. Ngano nga may nagkaubos na appreciation, ang napag-appreciate sa gugmas sa mga amahan. Could it be di kahaigsoon na ang mga amahan, they have neglected their responsibility, their duty na mahimong tinuod na amahan sumala sa disenyo sa Ginoo. Dali ra kay igsoon matawag na papa, dali ra kay matawag na daddy, dali ra kay matawag na father or amahan. But ang responsibilidad igsoon sa isa ka man goes beyond that. Kung atong tan-awon igsoon gi-design sa Ginoo ang kaminyoon to be productive, to have a family. In Genesis chapter 1, 27 to 28, gihimo sa Ginoo ang family for a purpose. Gihimo sa Ginoo ang kaminyoon for a purpose. So God created man, gihimo sa Ginoo ang tao din sumala sa imahe. In the image of God, He created him, male and female, He created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. So unang sugo sa Ginoo sa tao is di ba ang mahimong mabungahon? To be fruitful, to multiply, to fill the earth, to subdue it, and have dominion sa tanang gibuhat sa Ginoo. It means that to create a family, to be fruitful sa imong kaminyoon, to be fruitful sa imong pamilya, and to take care, to have dominion, to subdue, to rule over sa tanang gibuhat sa Ginoo. God created the first family. It consisted of Adam, and then si Eve. Ang gisugo sila sa Ginoo, no, atimano nila ang yuta, atimano nila ang tanang binuhat sa Ginoo, and God told it to be fruitful and to increase in number. And we know na si Abel o si Adan o si Eva na sa mga anak, na si Cain, Abel, si Seth, daghan pa sa mga anak igsoon. For the span of 800 years igsoon, daghan sila mga kaliwatan. And God set the standard. Naghatag si Lord og standard sa isa ka pamilya igsoon. One man, one woman, and children. Mao na standard, that's the design of God. Amahan, inahan, og mga anak. But the reality today igsoon is that families are under attack. Do you believe igsoon na karong panahon na igsoon ang tanan pamilya, it is under attack by the enemy. Satan is doing his best. Ginapaningkamot na dyan ni Satanas igsoon na daotong iya ang unang institusyon na gihimo sa Ginoo, and that is the family.
We think magunigsoon na ang atake sa kalaban magikan sa gawas. We think that ang atake ni Satan magikan din na sa mga imnanan, din na sa mga sugalan, sa mga pugong, sa padinha. But wala takabaloyson that Satan is slowly invading. Kung gusto niya daoton ang kinabuhi sa tao, magsugod jud na siya dinhaa sa pamilya. Magsugod jud na siya dinhaa sa panimalay. And what better way to destroy a family? It starts with ruining the marriage sa bana o sa asawa, igsoon. Kung atong tan-awon karon igsoon ang atoang kalibutan, dili man ato mamatikdan, but slowly but surely Satan is invading our families. Satan is invading marriages. Ang standard sa Ginoo, it is one man and one woman. But today, usay gina-portray sa ato mga salida, usay gina-portray sa social media, one woman, another woman, mag-adapt lag anak. One lalaki, mag-adapt lag anak. Igsoon. Mo na gitawag na mao na ni normal karon. They tend to normalize homosexual marriages, igsoon. They normalize igsoon na lesbian, gay marriages, igsoon. Na para sila, that's a family. Importante because love wins. But remember that the holy love na ginapa-implement sa Ginoo is the love na makaglorify kay God. And that is muna yung punteriya ni Satan. He is trying to ruin marriage. Pag maguba ang pamilya, madaot ang palibot. Pag madaot ang palibot, madaot ang komunidad. Pag madaot ang komunidad, madaot ang lungsod. Pag madaot ang lungsod, madaot ang tibuok nasod, igsoon. Ang pamilya dako kay nagkahimuan, igsoon. Dako kay nagkontribusyon sa ato ang palibot. Labi na ang mga kanabitang marriages. Kung imong tan-awon pod igsoon karon ginapakita sa mga media igsoon that fatherhood is no longer a necessity. O kaya ila jung ginakuan, ila bitong gina-portray that there's no need na ang mga papa, ang mga amahan dinasulod sa pamilya has little to no authority. Unsay kasagaran gina-portray sa mga social media karon, sa mga media, sa mga salida, mga teleserye igsoon sa ato mga papa. Usually sa ginapakita ang papa, mga palakabit, babaero, sugarol, kawa sa padinaa. There's this kana mga cartoons igsoon. Abi ni mga harmless na mga cartoons igsoon, di ba si Homer pamilik sa The Simpsons o si Peter igsoon gikan sa The Family Guy igsoon. They may be cartoons, but they are portraying sa isa kaamahan igsoon na palahubog, tapulan, walay buot, unsa pa dinaa, they are just kana mga stupid kayo igsoon. And that is mo na gina-implement, mo na gina-portray sa media, mo na gina-portray sa kalibutan igsoon that fathers are useless, mga amahan, they are that needed sa mga pamilya igsoon. Our children, ang atong mga anak are learning that families don't matter. Usay gina-portray perminti jud igsoon sa mga media nato na usually ang mga lalaki, ang mga amahan, they are useless. They are very fragile. And mo ni gusto na ipaunahuna ni Satan sa matag usa ka nato. Labi na sa sunod na henerasyon. Nganong ginatake man nila ang manhood because kabalo sila, kabalo si Satan ang authority, ang responsibility na naa dinha sa mga amahan, na naa dinha sa mga lalaki. Why? Because men carry a huge responsibility dinhaa sa pamilya na gikan sa Ginoo. The world needs fathers. Ang kalibutan na kinahanglan og mga amahan igsoon. Mga amahan na mugiyas sa mga anak. Mga amahan na mugiyas siyang panimalay. Kung walay father figure din sa pamilya, kung walay father figure na makita dinhaa sa isa ka pamilya igsoon, what will happen? There's an increase in abortion. There's an increase igsoon of unwed mothers. There's an increase na mga bata, kitas balita igsoon mga bata, mga baby nagipang-abandona. There's an increase in divorce.
There's an increase igsoon of immorality. Sad to say that this is the reality natong sakit kalibutan natong ginaatubang karon igsoon. Ginaatake jud sa kalaban, ginaatake ni Satan ang pagkalalaki sa atong mga amahan. He is portraying a different picture of men. Usahay makita tayo ba ka ng mga kawili bitaw wawawin na sa siya. Lumas ka naman sa mga interview, kasi pasalamatan. Kasi pasalamatan una ang mama. May problema sa mga mama, okay dyan na pasalamatan yung mama, that's good yun na honor your parents, commandment sa Bible. Pero ikapila ka nakadungog na nagsulti ang tao, pasalamatan na ako akong papa. Di ba? Wala kayo. Binabati ko akong mama, binabati ko akong kapatid, yun na, mga girlfriend, boyfriend sa padinaa. Pero gamay ra ka makita nagpasalamat sa ilang bana or sa ilang papa. What happened? Why not thank the fathers? Asa mga itong mga mahal di ay? Many fathers today, gidala nila ang label, ang title na father by designation, but not by duty. To be a father is both a blessing and a responsibility. Na-realize yun ako na igsoon. Lahi ang bana, lahi ang pagkapapa. Diba? Wala realize na ko, no, kanamitan musultitan na, bisag prepare na kami mong papa. I tell you, no, nothing will ever prepare you sa pagkaamahan. I thought I was prepared. Kabalo na ako na si Dave, si Pastora Dave is buntis siya. I thought prepared ko, pero pag abot ni Judah, I thought prepared kayo, pero dili pa dahil ko prepared. Din pa ko yung ana day kanang saning, ka-prepared. But I need to learn. I need to adjust myself to this new normal na ay baby. I need to toughen myself. I need to be more understanding. I need to become humble. I need, labi na, patience jud kayo son. Because kabalo ko, and I want all the fathers to understand that yes, ang pagkamahan, it is a blessing, but at the same time, dako kay na responsibilidad. Siguro sa isa kalalaki, ang pinakadakon na adjustment na mahitabo siyang kinabuhi is pag mahimo na siyang amahan. You are leading duha na or 3 or more pa na mga kinabuhi. So how do men become great fathers? Unsaon man nato nakita mga lalaki, mga bana mahimong maayo na mga amahan. Ang pinakalindot yun igsoon na legacy para sa mga papa. Ang pinakalindot igsoon na legacy mapamana nato sa atong mga anak is to teach them how to become a good father, or to teach, kung natin mga anak na babae, is to teach them na mao ni dapat standard sa imong mabana. Because kanang imong mabana will become the future papa sa imong mga anak. Isulti pa ni Tanchi, sa Pastor Tanchi, ang imong mabana o maasawa will either make your life a living heaven or a living hell. So choose wisely sa imong mabana o sa imong maasawa. So how do men become great fathers? Paul tells us and advise that will really impact sa sunod na henerasyon. Ephesians 5:22 to 25. Para sa mga asawa, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit everything to their husbands. So gamay lang ang command ni Paul pag-abot sa mga asawa, submit to your husbands. If the church which is represented sa asawa is submitting to Christ, so ang asawa should also submit to the authority sa iyahang bana. But how can wives submit dinha sa ilang mga bana?
Usawa pagsabit sa mga asawa din na silang bana. So ang responsibilidad now goes dinha ni adto na dapud diha sa mga bana. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Mga bana, kung gusto ta nato mga asawa mo submit sa tuwa atos ng higugmaon. Atoa silang atimanon atong mga asawa. Remember, it's Christ who first reached out to the church. It's not the church who reached out to Christ. It's Christ who gave himself up para na ay church. And the church submits to the lordship of Christ. Usahay ang mga bana, they demand submission gikan sa mga asawa without loving them. Usahay ato ng ginagamit na verse, no, dapat mo submit mo, mga wives, submit your husbands without realizing that if kita mga bana, kung gusto tayo mo submit atong asawa sa tuwa, we need to show them love sa una. Usahay ang love, pas dali ra kay na siya samtang mag-uyab pa, gihigugma jud ko kaday. Awitan pa nimo tanan klaseng mga awit, ipanumpak ko na di kabiyaan. Pagahutan ko ang tanan, ipanumpak ko na ang ginabuhi ko kanimo lang. Daghang kayo ipanumpa igsoon, pero pag abot niya sa marriage igsoon, can you hold up to that promise? Kaya ba nimo i-hold ang imong oath igsoon dina sa imong asawa? Nganuman kay naay mga anak nagtan-aw. Nganong mo king giuna ni Paul ang mga banog asawa in chapter 5, then in chapter 6 ang mga anak na children, honor your parents. Because the children should first learn, ang mga bata dapat makakaton sila una, di na sila mga mama o silang papa. Na ingani di ay akong papa, ingani di akong mama, so I will honor them. Why? Because they are worthy to be honored. Kaya gihigugma nilang matagusa, ginarespeto nilang matagusa. Labi na ang akong papa, nakita na ako na ginarespeto, ginahigugma niya akong mama o akong mama, nakita na ako na gihigugma niya ang papa by submitting to his leadership. In order to be a great father, we must first be a great husband. Kamusta man ang atong mga kaminyoon? I believe igsoon siguro struggle ang uban sa ato pag-abot sa marriage igsoon. Pero igsoon atimanon na atong kaminyoon. Usay mo sulti ta ay focus ko sa mga anak. Usay makuha na to atong mga kaminyoon ba atong mga marriage na to. No. Before ka na himong mamagpapa, gihimo sa kasiginong banang asawa. You prioritize your marriage next imong mga anak. Why? Because imong mga anak ginatan-aw ra nila na ang inyong kaminyoon. And kung unsay nakita nila dinha sa inyong marriage, kung giunsay mo pagtrato imong asawa, kung giunsay mo pagtrato imong bana, that will be their standard. Ay, akong papa palahubog, so okay ra din, maminyo kong palahubog. Akong mamas palaway, kasi nagsigig away akong mamagpapa, so okay ra din na mag-away mi sa akong future na bana. So, your marriage will be the standard sa imong sunod na mga henerasyon. So, ang gusto bata ng ato mga anak, kanang himo ng chip lang ang ilahang future na mga marriage. Dili. As a church, we need to protect our marriage igsoon. Because ang mga bata, nagtanaw na sila. And kung kasi makita nila, that will be their standard in the future. As husbands, if we love our wives, how much are we willing to how much are we willing to sacrifice for them? Dito ba jud mga banano ato mga asawa dapat taas kitag pasensya jud igsoon. We need to have divine wisdom and divine patience jud igsoon para sa atong mga asawa. Labi na pag natin mga anak igsoon. Kung na extra rice dapat na extra wisdom o extra patience jud di ba igsoon no? This is telling the wives igsoon. And para po sa mga asawa,
This is telling us for the wives to go to your husband for spiritual guidance. In all these things, instead, matuta sa itong mga best friend, sa ubang mga tao, submit sa tao na sa authority sa atong bana. Husbands, we are to love our wives in the same way. Sa pamaagi na giyon sa pagpakita ni Kristo ang gugma niya dinha sa toa. Christ loved us so much that He laid down His own life para sa toa. Then next verse 26 to 27, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or such thing, that she might be holy and without blemish. So gihatag ni Paul ang example sa sacrifice, sa sakripisyo ni Kristo para sa simbahan to give an illustration sa marriage nato igsoon. That Jesus, gihatag niya pinaka-the best niya para lang to sanctify, to purify, to present the church as holy and blameless igsoon. Kita igsoon ng mga bana. Do we lift up our wives or do we put them down? Mga bana, kita ba ang unang babag sa pagpangalagad sa atong mga asawa? Or are we like Christ? We are doing our best to present our wife holy and blameless igsoon. Na we are encouraging them, atos lang gina-encourage igsoon to grow in Christ ng mga lagad dina sa Ginoo. We are to lead our families. Kita ng mga banay igsoon, natin responsibilidad to lead the family. Giyahan nato atong pamilya igsoon. Not with our desires, but with the Word of God. Verse 28 to 30, in the same way, sa nga ng pamaagi, ang mga bana should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of His body. So husbands, gabi mga bana, sa mga bana, no? But this is an encouragement para sa mga papa, sa po ng mga bana to set a standard igsoon para sa mga anak. We are to take care for our wives. O ihatag nato ang pinakaunang need sa atong asawa. O sa need sa atong asawa, pinakaunang need nato sa atong mga asawa. What do you think? Sa man, sanina ba? Bago bang bag? Sa man, house and lot ba? What do you think? Bugas? Pwede? Love? Kuji? I tell you, sa pinakagikinahanglan sa mga babae, sa mga asawa na to, security. Hatagi og security ang imong asawa. Hatagig security ang imong wife igsoon. Make him feel secured. Why? Because women are vulnerable. That's why kita ng mga lalaki, kita ng mga bana, God has given us this responsibility to protect, to give security sa atong asawa. Not just security na walay mo atake sa ila, ha, na kung na may manghilabot sa iya, mas nusumbagon, but the security, hatagan siya assurance that we are loyal to them. Nawala sila'y doubt, nawala sila'y reason to doubt the loyalty of the husband. Husbands, are we giving quality time ba sa itong mga asawa? Or are we busy? So ba mga butang? Nagahata ba tag quality time sa itong mga anak? Do we give time, we set aside time para sa ilaha? Kabalo mo igso, no? This is just a realization para sa kuha. I don't know pa sa inyo, but ang pinaka-need sa atong pamilya, asawa man o sa atong mga anak, is the security na naaka din sa ilahang kiliran. Yes, natay mga amahan na nasa gawas. Si Papa, dati na seaman, I know what it feels na dugay, wala imong papa.
Sometimes kita na mga lalaki, we think na I'm doing my best to provide, na maningkamot ko, manarbaho, balang magkigsa palaran ko sa gawas, kung sa baglang, balang magmaningkamot, balang ko tulugay, maningkamot ko sa trabaho na ako, Ikson. But have you thought for yourself, Ikson, when yung question, is this the kind of provision na gikinahanglan dyan sa akong asawa, sa akong mga anak karon? Base ang gikinahanglan nila igsoon gikan sa imo is not just the money, is not just the kanang sustento, the allotment o sa padinaa na makaprovide, makaskwela sila. Base siguro ang gikinahanglan po nila igsoon is ang assurance na naa kadinaan na ilang amahan. Isa sa mga teacher na ko igsoon, balik sa nag-eskwela po sa Master igsoon, he was a very successful na kanang kuan sa kanang pastor, successful siya nagatudlo sa mga eskwelahan. It is really successful and sila siya kay tandem mo siya sa asawa igsoon. Kanang kapaningkamot jud sila na ma-provide ang needs silang anak na makaskwela og sakto, ang ilang anak is gabi ka achiever ngana all da kana murag siguro tanan to gipangandoy no mga para sa mga anak naa sa ilang anak na bitaw achiever kanang ngana kanang successful, bright, buutan. Pero natingala sila at some point sa ilang kabisi para ma-provide ang gikinahanglan silang mga anak. Natingala sa because they were nag-expect sila na makagraduate ang ilang anak that year. And they were so shocked to find out na ni Ana ang ilang anak. Tapos sila, uy, kamusta naman kanusa ang inyong pasok, kanusa ang inyong graduation? Because ready, para makalukat ang ticket niya ng anak, dili ko makapasok this year. And then nag-ato jud nila dito sa Manila lang anak, gistorya jud nila, what happened sa may problema di ay gi-provide mo gikinahanglan mo, gi-provide mo allowance tanan gikinahanglan pati puy-an mo gi-provide mo naningkamot jud mi sa inyo ha. Yan ang anak nila. Karon na nakita ninyo na napoy problema, karon pa niyo gihatag ang inyong presensya na ginid jud nako. Siguro maginikanon, not just for the fathers, but sa tanang ginikanan. Yes, maningkamot ta. Yes, they have not a responsibilidad para sa mga anak to provide for the family, sa mga anak. But gi-provide po ba nato ang emotional needs po ba nila? Because base ang gikinahanglan nila is not just the provision, but the emotional support na gikinahanglan jud nila, jud igsoon. To make it through sa kinabuhi. Ang kwarta, dali ra na igsuon, trabahoan na paningkamutan mo na, but siguro ang gikinahanglan dyan nila is ang emotional support, labi na gikan sa isa kaamahan. The support, the encouragement na gikan sa isa kaamahan. Just like how Christ provided the needs sa simbahan, kita ba na mga amahan, are we providing the needs sa atong asawa, the needs sa atong anak, which is the presence. Siguro nakasagawas, but are we keeping in touch ba sa atong mga anak? Are we keeping in touch ba sa atong mga asawa? Basta make sure na imo ng asawa ha. Asawa sa sling. Because the world needs fathers. And this is one area kung asa daghan failures ang mga papa is to provide the presence para sa ilang mga anak. Nagdako sila na ipapa, pero nagdako sila, wa nila na-feel ang ilang papa. And then in verse 31 to 32, nagana pa si Paul, therefore a man shall leave his father and mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I'm saying that it refers to Christ and the church. When you married your wife, you became as one. Becoming as one means that you no longer function independently, but you are your wife, but you and your wife function as one. You dapat mag-agree mo sa tanan butang. Siguro na may mga disagreements, but in many major decisions sa inyong kinabuhi sa pamilya, dapat magkauyon jud ta. In verse 33, however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
Fathers, mga husbands, if we want the respect of our wife, let us earn it by loving her as Christ loves His church. Di man siguro na to perfectly may pakita dyan ang gugma da sila ha. But we will do our best to love them as Christ loves His church. Siguro musulti tanawa kabalos ang asawa kung asawa grabe ka yaw-yawan, grabe ka usabad yung kasabot sa asawa, sige ra miglali, sige ra mag-away, siguro daghan tag kita mga bana, daghan tag mareklamo sa itong mga asawa. Usually ito makita is ang mga mali, mga sayop lang nila, and we complain these things. But have you ever heard, nakadungog ba ka na si Kristo nagreklamo na taas ikag mga pag-ampo? Have you ever heard na nagreklamo si Ginoong Jesucristo na ikaw bisag badlong ka isabot ipasaylo gyapon ka sa Ginoo? Have you heard Christ complain? Nihunong ba ang gugma ni Kristo sa atoa because gabi kita mo complain? No. Si Kristo nagpadayo sa pagpaminaw o paghigugma sa atwa despite our shortcomings, despite our sinfulness. And husbands, that should be our guideline in loving our wives and setting a standard sa itong mga anak. Try listening daw sa mga asawa o mga asawa, paminaw po ninyo mga bana. And let us respect each other and let us see each other grow. If makita sa itong mga anak, the way na ito gihigugma ang atong asawa, ang giyon sa itong pagrespeto, ang atong asawa makita sa mga anak, giyon sa itong paghigugma, pagrespeto sa mga asawa ilang bana, di makita ninyo, makita nato na atong mga anak will also submit and they will honor and they will love their parents and they will respect their authority and they will fulfill ng Ephesians 6:1 to children, obey your parents. Magsugod yun na una sa ginikana. Sige na tagsulti, sige na pangasama, among ka mga anak, dapat mong kalmo na, dapat mong respeto mong kalmo. Pangutangan ng pagalingan, anong badlong mo magkakang anak? Hindi man mo respeto sa mga anak. Ano mang gabi, madyo mura man, dyo ni sapat, dyo naman mga anak, gahi, grabe, kagahig ulo dyo anak. Taawa din yung kaminyoon. Tanawa din yung kinaboy, isip banaw, kasawa. Naba mo'y pagsinabtanay, naba mo'y pagdinasigay, naba mo'y gugma sa matag usa. Sa itong text ganiha, di ba? Train up a child in the way that he should go para di siya mo sipiat, gikan anak. Kabalo mo igsoon, ang pag-train sa child, dili na siya gibadlong nimo, gitudloan nimo siya skills sa kinabuhi. Dili na kay wala siya naglimit lang din na igsoon. But training up a child, part ana is by showing yourself an example para sa mga anak. The best thing that a father can do to his children is to love their mother. Pinakalindot na mahimo sa bana o sa papa para din sa mga anak igsoon is to love their mother. Diba? Siguro, mukha ito ba na ang uban, spoil kina mga bata, tanan sila gipanghatag, sa pap, gipanghatag, spoil kayo. But siguro, basi nila ka nang ginapangayo dyan nila. Basi ang ginapangita dyan nila is the standard of a father or a mother na dapat gikinahanglan nila to prepare them for the future. Si Usay, musulti ta ba na balag saging basta labing, napo na merit po day no? If there is love between the father and the mother, nabihalag kabus nang walang-wala sila. Pag ipakita lang sa mga ginikanan na nagrespetuhay sila sa matagusa, na ginugmay sila sa matagusa. Ang kanang bata na nagtanaw igsoon, di na siya mutanaw sa pamilya sa ubang tao, mutanaw na siya siyang ginikanan. Basta man naghihitabo karon igso sa atong palibot. Ang asayang anak pinaganahan mo islang balay kay ngano man mamagya pa pagapos balay mag-away mga papa nako.
may pa dito na kusong silingan, dito lang puyo sa akong barkada. What will happen if walay father figure na makita atong mga anak igsoon? If labi na pag natin mga anak na mababae, so if wala sa father figure na ma-recognize, if wala sa father figure na ma-respeto igsoon, asa man lang pangitao na love igsoon, they will try to look for it sa gawas. That's why klase-klase na lang ang relasyon ng pangsudlan, because they are looking for a love that can only be provided sa amahan igsoon. Pero ginapangita nila sa lahi ng mga tao. But what will happen? They will fail in their relationships igsoon. Diba? Buwag, uyab, buwag. Because they are looking for a fatherly figure. Because they are looking for a love. For an affection. For a security. Na dili din makita nila sa uyab that only a father can provide. One of the best way to correct your children is to correct the example you are setting for them. Gusto ka na i-correct imong mga anak, gusto ka na hatagan imong correction imong mga anak igsoon silang kinabuhi, then live it out. Be an example para dinhaas sa ilaha. Usually pag musot ita correction, dapat ka na batang kusion ba, bunalan ba, yawyawan ba. Basing ang correction na yung gikinahanglan ni igsoon isang imong kinabuhi, ang atong kinabuhi, ang example na ilang makita sa toa. Siguro mo nilindot siguro na interpretation, so to train up a child, you show them, you involve them. Dili lang kay sultian sila, dili lang kay pakin sila, but ikinabuhi na to igsoon. We show them. That's the best correction na mahatag nato sa ato mga anak. In Joshua 24:15, naghimog stand si Josue, naghatag stand si Joshua igsoon. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So ang mga mahan, na ito ka responsibilidad. Una, the responsibility to love your wife. Then next is the responsibility to raise your children in the Lord. This is a command, igsoon. The book of Deuteronomy is a book written for the fathers. The book of Deuteronomy tells us how to love the Lord. Love the Lord with all your heart, with all your strength. Na itudlo na sa mga anak when they sit down, when they rise, when they walk, in every opportunity, nakauban na imong anak igsoon. Teach them how to love the Lord. Show them, ipakita diha sila unsaon paghigugma sa imong paghigugma sa Ginoo. Don't just rely, ayaw lang pagsalig sa simbahan to teach your children how to love the Lord. Sige tayo, sulti na apil sa simbahan, apil ito sa mga kabatanunan. Oy, natay mga kayo sa mga batanunan niya ha, natay pa sila ha ng activity, natay seminar sila ha, nag-invite speaker para sila ha. I-encourage na to mga young people igsoon, mga young proof na to, mga singles na to, i-encourage na to na apil niya 1:30 igsoon for the announcements ron niya. Because natay lindot na hisigutan igsoon. Don't just rely sa simbahan to teach your children to love the Lord as fathers, as the head of the family, as the authority. Nagihatag sa Ginoo diya sa panimalay. You lead your children in loving the Lord. Usahay magud ang mga anak na magdala samahan sa simbahan. Pa, simba lagi ta. Pa, mga alagad ta sa Ginoo. Pa, magampo lagi ta pa. Nabaliktad na karon igsoon. Pag makita sa ato mga anak that as fathers we love our wife, we honor them,
Kung naman mo yung mga away, at least ayaw ipakita at ubangan sa inyong mga anak. Pagtago mo, baka sa bukid pa mo mag-away, so basta ayaw ipakita sa mga anak na magyaw, mag-usa ba, magkinubagay mo mo sa tubangan because they will also follow it. Mga anak, di na ako sa balay, kina-impyerno ng balay. Ano man, kung magpapa, magtinawagay, Satanas ka! Judas ka! Mutas lang, usay balay. Impyerno, kaya si Judas, si Satanas dito. Demonyo ka, mga demonyo dito, impyerno kung balay. So, fathers, if we are showing our children that we love their mother, we honor their mother, and we are leading the children to love the Lord, makita nila, and they will understand na akong papa, maduulan, judi ay nako. Why? Because that kind of father reflects the heart of our Heavenly Father. Dagay mga anak na di sila gusto mga itabang silang papa nga naman, wa sa salig sa ilang amahan. Wag sa ano wa sa silang amahan? Unang-una, wa sa respeto silang sa ilang mama. Wa sa ilang away silang mama. Ang wala gani pakabanan sa ila gani. Yes, provide ang gikinahanglan, may mo trabaho kugihan lang papa, pero ano di masama itabang silang papa because they find it hard to trust their father. There's a story, no? One day, na isa ka papa, tanaw siya anak, nagdula sa isa ka sandbox. Kita mo sandbox na murag box iso na daghang kay sand na maglululan ang bata di maging mo siya sandcastle. Nga ang bata, nakakita siya dako kay nabato tunga-tunga sa sandbox. So ang bata ginatry niya na tanggalon tong bato, dako kay bato sa tubangan. Iya jung ginapush, iyang ginasipa, iya naging ginatuklo kay namitong pinaatras ikson, but wala joy. Wala kay muan. Wala ni move ang bato. And then finally, the dad walked over to his son, yato siyang anak. So nangutana, ayan ang anak no, yan ang bata siyang papa, siyang daddy. Dad, I have tried everything. Gihimo na nako ang tanan, pero di pa man ako majud ma-move ning bato. Di man jud matanggal ning bato because my strength is just limited. Hinay pa man. Bugat kining bato di na ko kaya ituklod. Gibuhatan na akong tanan. So the father replied, Son, anak, sure ka na mo yung gibuhatanan. Nga na ang bata, yes dad, I tried everything. Akong gitry na kanang birahon, ako itry na ituklod, but wala joy, kanang wala joy. Resulta. So ni Ana, ang papa, ni bend ang papa, di ba, ni Yuko, o gipick up niya, he lifted that rock, that stone, out of the sandbox, giiyang gialsa ang dako na bato gikan sa sandbox. Ano yan ang papa? You see, anak, nakita di mo, you did not try everything. What mo gibotanan? You did not ask for me. You did not ask me for help. Wa ka na ngayong tabang sa kuwan. Kita na mga mahan, we are also sons. Siguro, kita namang amahan, we are struggling with our family. We are struggling sa itong marriage. Nag-struggle ta sa pag-raise sa itong mga anak. We are trying our best. Gibuhat na nato ang tanan. Kung saan ano pag-manage ang pamilya, saan ano pag-manage ang mga anak, kung saan pag-manage akong asawa, how can I show love sa akong asawa na dumi ka ng away, napasakitan dyan ko niya, ano ka na sige na mig-away, how can I love my children? So pagdalag mga anak na grabe kayo mig-away, di man tinubagay, gabis na ka-rebellious. And sometimes we think, nagibuhat na ako ang tanan. Nag-abroad na ko, lawa ko'y tulugay, manarbaw para ma-provide. Ano mo sa pamanjoy kulang di ay? Basig ang kulang na to, no, is nang wata kapangtabang sa Ginoo. Maybe God is waiting for the father to ask them, Father, I need help. Do you have a rock in your life today that cannot be moved? Para sa mga papa. Do you see your family, your marriage, imo mga anak as murag bato na di jud nimo ma-move ba? Na di nimo ma-resolve.
Have you tried everything? Have you gone to your Heavenly Father for help? Basing ang atong pagpaubos dinha sa Ginoo. Basing ang pagpaubos nato dinha sa ato ang Ginoo may atong gikinahanglan mga amahan in order to lead our family. Basing kinahanglan na i-recognize nato ang tabang sa atong langit ng amahan to help move our family in a direction na i-desire sa Ginoo. Because we are all sons and daughters. Maybe sa mga mahal, who you need today is God. Diba? Nindot kay igsoon na labaw pa sa tawhanon nato ng mga amahan, natay langit ng amahan na mas nahigugma pa jud sa to. John 1:12 to 13. But to all who did receive Him. Siguro ang uban, nagdako sila na was lang gitanaw, was lang nakailas lang amahan. Basin na uban siguro igsuon, basin na kay kaila na nagdako sila na was like father figure. Why not introduce them to the perfect Father na mas nahigugma sa ilaha? Ug gina-welcome sila, ug nailindot kaayo na plano para sa ilaha. But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Who were not born not of blood, nor the will of flesh, nor the will of man, but of God. Are there people sa imong kinabuhigson na nagdako sila was lagi ilan na papa? Maybe what they need igsoon is the love of a heavenly Father. Siguro nagdako tayo igsoon na at nagya tong papa pero wala ko na feel ilang love. Maybe we need to feel first the love of a heavenly Father. Siguro na kay pagdumot sa imong papa, na kay kasakit sa imong papa, nagdako kay igsoon na kay hurts gikan sa imong papa igsoon. Maybe we need that love from our heavenly Father in order to forgive them, to be reconciled with our Father. This Father's Day, let's not just honor igsoon. Dili kay ang mga amahan nato nung pasidunggan, badlabo sa tanang pasidunggan nato atong langit no na amahan igsoon. Because He reflects the heart of the real, a perfect Father. Gihatag niya ang mga amahan dinhi sa yuta igsoon, gihatag niya atong mga papa to reflect His love. Yes, atong mga papa, they are imperfect. But when their imperfections igsoon na atong makita, let's look up to our Heavenly Father who shows the perfect love of a Father. If you don't know God as your Heavenly Father, then you need to meet Jesus at the cross. God sent His one and only Son to suffer, to take on our sins while hanging on that old rugged cross para makailata og langit nun na amahan. So fathers, para sa mga amahan diri sa tanan mga lalaki, in the future we will become fathers igsoon if the Lord allows it na mahimo kitang amahan. Love your wife, honor your wife, protect your wife, give securities sa imuhang asawa. Hatagi og maayo na kaminyoon imong mga anak. Set an example sa imong mga anak. Wives, honor your husband, submit to your husband. Ayaw pakiulawi imong bana. Kung magstorya mo sa imong mga amiga mo, marites mo igsoon, ay akong bana, wadyo'y buot akong bana, wadyo'y klaro ng bana, ambot ka po yung bana. Kung ikaw po bana, magstorya mo sa imong mga kabaro, mga kabarkada, ayaw jud libak ka imong asawa, dinha at tubangan sa imong mga amigo-amiga. Wala kay katungod. It's not in your jurisdiction, it's not in your authority na manglibak ka sa imong asawa na wadyo'y klaro ng asawa, way anong kaapoy yung asawa. Dili na siya maayo. Why? Hinumdumi. Isa mo din na sa Ginoo. Kung imo siyang gidaot ra nimo imong kaugalingon jud igsoon. Di ba? How you treat your wife, kung giunsa mo pagtrato imong asawa, kung giunsa mo pagtrato imong bana, imo ra pang gitrato sa imong kaugalingon. Hinumdumi, isa
ramo dinha sa Ginoo. That's why you become one flesh. If you imong gidaot ang isa, gidaot pa nimo imong kaugalingon igsoon. Set your marriage as standard para din sa imong mga anak. Be there para sa imong mga anak. If amahan ka na, privilege ka na naa ka din na para sa imong anak, be there para sa imong mga anak. If amahan ka igsoon that you nakasagawas, nagatrabaho makasagawas igsoon, be there sa imong asawa o sa imong anak. Daghan tay means igsoon of communication na video call, messenger. Diba? Di pa dati na, kadumdum ko dati sila magpapa. Papa na, tape pa na ba? Ang voice recorder pa bitaw. Once a year pa dyan mo abot. Tanan reply, mahurot yun ng isa kaset. Di pa karon na text, chat, video call, pwede ra dyan kayo igsoon. It's a challenge for us fathers to really uphold the authority na naa sa tuwa. Proteksyon ang imong panimalay, proteksyon imong pamilya, proteksyon imong kaminyon, proteksyon imong anak gikan sa mga litag ni Satanas igsoon. For the wives, you have the responsibility to pray for your husband. Wala ka kabalo sa ilang ginadala. You don't know the pressure na sa ilang ginadala. The responsibility so that comes with fatherhood. Siguro di man sila musulti yung sa problema nila. But I tell you, dagang sila ginadala igsoon. Labi na kaya ang mga lalaki, they are wired to provide. I-design sila sa Ginoo to provide. Kung na problema ka, asa ka makakuha pagkaon, imong banag, mas labo pa na problema asa na mangitag kwarta igsoon. You pray for your husband. If imong bana walay trabaho, imong away, pakitag trabaho dito, iampo na makakita siya trabaho, tabangi siya makitag trabaho igsoon. Dili kay imong pangyaw-yawan igsoon. Ano ba? Your marriage is a teamwork. A family is a teamwork jud igsoon. Be a blessing to one another. And happy Father's Day sa atong tanan. Amen. Manindot kitang tanan igsoon. So let's later on natay kanamurag celebration para sa atong mga papa. Let's not forget to intercede jud sa atong mga papa. They are imperfect. Nasa mga failures jud igsoon. Di jud na malikan nasa mga failures jud igsoon. But nonetheless, they love you. Ang labaw sa tanan gihigugma na sila sa Ginoo. Dili kuan igsoon no, kanang God provided you with that father, with that person na may himong papa nimo. Dili ka na mo aksidente lang but for a purpose and another reason. Kita na mga anak siguro, natay mga kasakit sa ato mga papa. You ask God to give you at pangaysa pa sa Ginoo na Lord pasaylo ako if nagtago man ko hatred sa akong papa. And as the wife, no, mga ipong pasaylo na sa Ginoo na Lord, nagtago jud ko pagdumot sa akong bana. Mo ni gibuhat niya sa kuan, maglisod kay ko, naipakita ang gugma, pagrespeto da siya. Ang labas sa tanan fathers, let's accept that we have mga kakulangon jud sa atong pag-amahan, sa atong pag-abana. Let's ask God for forgiveness and let's ask God for the grace to become a father na reflection sa ato ang langit ng amahan jud igsoon. Let us pray. Lord, salamat kayo naghatagan minimum mga amahan who are a blessing sa amuha. Maybe some of us, Lord, nagdako na wala kabalo, wala kaila silang papa, o nagdako sila Ginoo na ilalang mama ang nagatiman sila ha. But Lord, we thank you that you are our Heavenly Father. Though we cannot see you, but we can feel your love. We thank you, Lord, for our earthly fathers, God. Now, although they are imperfect, but they are doing their best to love and to provide for us. Lord, we pray sa mga kalalakian, O God, sa mga amahan, sa mga nag-look forward na may mong amahan, sa mga future na mga amahan, Lord.
We pray that your word, ang imong pulong, mahimong pundasyon na mo, mahimong guidance na mo, Ginoo, how to lead our family, unsaon na mo mahimo kaming maayo na amahan. And that starts by being a good husband sa mong asawa. Especially, Lord, karong panahon na grabe ang atake ni Satanas sa mong palibot. He is trying to ruin marriages. He is trying to portray fatherhood as something na dili na necessary. But Lord, tako kayong responsibilidad ang mga amahan. Not just in the Bible, but sa among palibot, O God. Our world, our country, our community, Lord, needs godly fathers. Diyos nun, maayo buutan ng mga amahan. And we pray, Ginoo, kami, Lord, ng mga amahan, kami, Lord, ng mga lalaki, we will become a standard of a godly husband, a godly father. Na pinakalindot, Lord, na mapamana namo, Ginoo, sa mga anak o sa mga kaliwatan pa, Lord, na magagikan sa mua, is a marriage, Lord, na kung asa nakita nila na malipayon jud o na-feel nila, Lord, na secured sila. That it will become an example sa ilaha, and they will pass it down to the next generation. We pray, O Lord, for each family here, na tabunan ni mo, Lord, sa imong hamili na dugo. Especially, Lord, ang mga amahan, Ginoo. You give wisdom, you give strength, you give grace sa mga mahal, Lord, sa pag-lead sa mga kaminyoon, pag-lead sa mga anak, O God. And Lord, we pray for the wives and for the children, O Lord, that they will not just remember, they will not just honor their father panahon sa Father's Day, but every day i-honor nila ang ilang bana, ang ilang mga amahan, O God. Salamat, Ginoo, na sa matag panimalay, ikaw jud mamuhat, ikaw magapanalangin labo sa tanan kung asa ang imong gugma magpatigbabaw jud sa matag usa. Para, Lord, ang mga silingan, ang mga kaila, mga parente, mga tao nagapalibot, Lord, sa mong pamilya, mapanalanginan o makita nila si Kristo sa matag panimalay, sa kinabuhi, sa amahan. And through that light, through that blessing, they will open their hearts for the gospel of Jesus Christ. We thank you for your word today, O Lord. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Ito pala pa katupoy Diyos Iksoon.